magulong binabagyo. Ayan po. So, wala po akong slides po, no? Pero ito pong concept of money dial, wait lang, shinare ko po siya sa TikTok mga 2 weeks ago. Sa ngayon po, may 340,000 views na siya. Tapos, parang 900 comments. Tapos doon ko rin po mas nakilala yung mga tao. So yung ito po about sa money dial. Usually po ba kayo din minsan kapag nag-spend ng sobra sa isang aspect, halimbawa sa pagta-travel, ganyan, o kaya sa luxury items or anything, minsan may fear of judgment from other people. May ganun din po ba kayo? Na, ang tawag dyan, imbes na, minsan kasi may isip yung ibang tao na, imbes na sinave mo na lang or ginastos mo sa ganito, pinantulong mo sa ibang tao, mas okay pa kaysa dyan. So, na-realize ko po doon sa comments na marami pala po nakaka-feel ng ganun. So, ibig sabihin lang po ng money dials, parang po sa dials, di ba po may up, ay may tinotone up tapos down. So, sa atin din daw po, meron tayong mga money dials kung saan na okay tayong gumastos ng bongga doon kasi doon tayo masaya nagastosan yun. While may mga bagay naman na nagmamatter sa iba pero hindi sa atin. Gets mo? May 10 daw po na money dials. Ito po, yung 10 money dials. Convenience, travel, health and fitness, experiences, freedom, relationships, generosity, luxury, social status, and self-improvement. Ibig sabihin po nito, may mga tao na sa kanila, okay lang gumastos ng kahit magkano pag nagta-travel sila. Like, halimbawa, sila Sir DJ, pag pupunta ng out of the country, talagang talagang pag-aano yan, paghahandaan ng bongga yan, hindi magtitipid pag pupunta sa ibang bansa. Pero pwedeng for him or sa ibang tao, hindi naman nagmamatter kung luxury yung items na dala-dala or hindi. Pero may mga tao na yun naman yung important for them. So yung point lang po dito, kapag alam natin yung money dial natin, dapat maging ano tayo, parang i-embrace natin yun at wag tayong mag-guilty na money dial natin yun para may meaning yung pag-spend natin. Kaya sabi din nung tong concept is from Ramit Sethi. Sabi niya rin na, ang tawag dun. So yun, may meaning, tapos hindi rin yun matitake against us. Kasi yun nga yung money dial natin. And then, sa mga bagay naman na hindi natin money dial, like halimbawa ako, wala naman akong pake sa luxury items or social status, edi hindi ako dun gagastos. Parang bobonggahan ko na ng gastos dito sa mga bagay na important for me and magiging happy din ako. And sa mga bagay na hindi naman nagmamatter sa akin, okay lang na doon ako magtitipid. Yan. So, may nabasa po ako sa comments sa post ko na yun na meron yung magastos sa travel and convenience pero matipid sila sa pagkain. Meron naman iba, ayaw nilang gumagastos sa concerts, ganyan, pero pag pagkain doon sila sobra. So, iba-iba po talaga. Kaya yung point din dito is personal finance talaga kasi iba-iba tayo. So, hindi dapat tayo rin nang guilt trip or siguro let's come from point na mas understanding din kapag may tao na ay ganito sa mga ganitong bagay sila nag-i-invest and hindi tayo nakaka-relate pero baka kasi for them yun yung important, yun yung nagpapa-happy sa kanila. Basta ang key lang din po is within our capacity. Hindi naman po yung to the point na ipapangutang natin o makakaperwisyo tayo sa iba para lang ma-justify yung magpapasaya sa atin. So ito lang po, para lang siya sa yung sa 'di ba kanina po income, may saving, may spending, sa spending para maging conscious spending siya and meaningful yung spending sa atin. Na we don't have to be feel yung pagiging guilty kapag ito talaga nagpapasaya sa akin pero sa iba baka sa luho lang for them. Yun. Tapos, yun po nakita ko rin sa comments na, wow, parang may concept pala na ganito. I feel validated. Parang, oh my gosh, may nakapag-explain na, may nakapag-explain na ganito kasi parang nadja-judge ako na bakit sa ganito ako naggumagastos, ganyan na porket hindi ganun yung ginagastosan nila. So, ayun po, natutuwa din po ako sa mga naging discussion din. Tapos may mga money dahil nila generosity, like meron din nadja-judge for giving too much sa parang causes na pinapaniwalaan nila. So, parang kahit ano palang gawin
may magja-judge pa rin. Pero at least po, iyon po, on our side, i-embrace po natin yung money dials natin. And at the same time, yung point din pa pala po nito is pag nagsisimula daw, pwedeng isa lang yung money dial. Kasi yun pa lang yung able. Pero eventually, kapag mas able tayo, mas maano din po natin yung iba. Mag-dial up na rin daw po yung iba. So, ayun po, i-embrace natin yan, maging unapologetic din. And then, cut costs mercilessly naman sa mga hindi. Basta within our capacity, hindi tayo peperwisyo ng ibang tao. Yun lang po. Wala naman akong slides. Thank you, Denise. No? Pwedeng mag-share din yung iba about their experiences. Siguro pwede natin pagkwentuhan din ito. No? Yung money dials natin. Magagamit din kasi natin to sa mga clients, di ba? Na based on conversation na yung pala yung money dial mo, ganyan, di ba? So okay lang yan. And then, tatlo lang binanggit mo na parang cut cost ka naman dun sa mga hindi mo masyadong priority. Kasi na-observe ko rin to even with the VIP clients. May mga VIP clients na I don't know what's the right term, pero ang barat sa ibang bagay. Pero alam mong maraming pera. No? Tapos magating sa ibang bagay, ang liit lang, parang maliit lang sa kanila yung bagay na yun. No? So, kaya kailangan, when we understand people, the psychology of people, yun nga, when we validate them, we gain more trust. Your likability goes up. And then mas naniniwala sila sa atin, mas nagigain natin yung ano nga nila, yung trust nga nila. Ayan, sabi yan, galing ng topic na yan, Denise, sabi. Amen daw, sabi ni Jerica. Mahilig pa naman ng Pilipino mang guilt trip, di ba? Pag may nakita na bongga ang expenses, sasabihin sana kinulong na lang. Madami naghihirap. Baka gusto lang nila sa kanila mo ibigay. Kaya ganun sinasabi. Paano naman yung yung may utang sa 'di ba? Kaya Tapos nga, ang money dial nila is mag-spend ng luxury or travel. Tapos hindi makabayad ng utang sa 'di ba? Nakakainis lang yun. Yun yung dapat gini-guilt trip. kaya nga, Gagaling ka ba, Besh? Wala kang utang, Besh. Sa kanya nga yata maraming sila may utang utang sa akin. Hindi, I mean, wala akong Makikita utang ko. sa'yo, Besh. Wala. Kaya ibig sabihin dapat bumili ka pa doon ng maraming policy parang yung kliyente namin. Para pag may nangungutang ka sasabihin, marami akong binabayaran. Pero, sabi ni Karin, client ko, wala daw sila pera pero bumili ng Prado na sasakyan. O yun, kasi di ba, maybe yun nga, either the status or luxury na items, yun yung gusto nila, di ba? And sometimes yung walang pera kasi is, or hindi lang sometimes, but yung walang pera kasi is really subjective. Baka sa level ng savings na gusto nila, less than that kasi. Kaya ayun, no? Ayan. Galing-galing, sabi ni Chrissy. Yun. Hugot, sabi ni Aisha. Diba? So, kaya ano pa yung mga natutunan nyo? Ano mga realizations nyo? And maybe you can also share ano yung mga money dials nyo. Ayun. Kasi talaga magkakaiba. Hindi mo rin pwedeng i-judge yung tao kung bakit doon siya nag-spend. Diba? Ito pala magandang learning to. For example, diba? Pero how do we siguro, matutunan din? Sorry. Sige, Sana tapusin ko muna to. Tapusin ko muna tong point ko, no? Sige, lang, sige. let's say, ang gusto kong sabihin, let's say, may client siya, di ba, na, narito, may client tayo, for example, may mga kausap tayo na meron silang pinakagastusan masyadong malaki. Maybe money dial nila yon. So, pag nag-share ka sa kanila na maybe you wanna cut down the expenses, huwag mo dong i-cut down sa money dial nila. Ito, realization ko lang to ngayon. Kunyari, hilig niya talagang magkape. Huwag mong barilin yung pag-Starbucks niya. Di ba? Maybe there will be other items na pwedeng dun siya magtipid kasi hindi yun mahalaga masyado sa kanya. Alright? Pero yung money dial niya, hindi mo siya makokontrol dun eh. In fact, yun yung nagpapasaya sa kanila. And money is all about energy as well. Alright, so yan. So sorry to cut you off, Carol. Ano yung tanong mo? Yeah, may mga parang struggle din sa atin yun sa mga clients ng ang money dial nila is yung stats ko na hindi nila talaga priority ang insurance. Mas gusto nila yung may nakikita yung mga tao, yung ganyan. So, yun. So, I don't know kung meron bang way na mabago yung money dial nila. And not naman necessarily totally change, pero
may strategy ba na ano kasi although ang tagal kasi ng realization, may isa kasi ang tagal ng realization niya. May Ilang ganun taon talaga ko eh, no? Oo nga. Hindi mo mapipuwersa eh. Pero ang sagot ko dyan, yun nga, kung yun ang money dial nila, hindi mo na siya makontrol eh. But there are probably other areas of their finances or of their expenses na yun yung pwede nating i-shift. Kasi ang budget na si-shift lang eh. Hindi naman totoong walang budget eh, naka-allocate lang sa iba. So pwedeng i-shift yung ilan para ilagay sa insurance. Ano no si Denise? Anong masasagot mo doon, Denise? Parang may ganyan na po na case noon kay Miss Karen, 'di ba? Yung imbes na pang bibili daw ng bag, kumuha na lang ng anong tawag diyan, na parang plan na same naman yung amount. Siguro sa wordings lang din na anong tawag diyan, hindi nga babarilin about dun pero what if 'di ba halimbawa ganun nakakuha na siya ng ano, what if this time ano for this ano yung allotted money mo puwedeng o kaya anong tawag dun, mag-allot ng ano, mag-allot ng portion doon. If halimbawa parang gano'n po nangyari yata kay Miss Karen, Oo. 'di ba po, yung meron siyang VIP client na, oo nga 'no, ang tawag diyan, kakabili ko lang naman ng bag. So, itong pera ko parang talagang ano lang talaga extra na pera lang na hindi niya alam saan niya gagastusin ta's binigyan niya lang na idea, what if lagyan mo lang dito tapos ano, what would they get out of that? Dun sila yun yung ibibigay kasi hindi naman niya insurance yung binibili pero what's in it for me? Tapos yun yung pagandahin na pleasing din for them, Parang yung parang approach, no? gano'n Maganda na experience. nabanggit mo yun, Yung actually. approach. Oh, kasi parang A+ signature yun eh. So instead of parang pambili ko ng bag to every year, ang ganda na sinabi mo na parang portion of that lang. So wag mo sabihin, wag ka nang bumili niyan. Pwedeng sabihin na, again, position insurance should be complementary at hindi kalaban. Whether it's, let's say, kalaban, wag natin kalabanin yung property, kung nag-invest siya sa property, wag natin kalabanin ng crypto or stock market, kung nag-invest siya doon, or in this case, bumili nga ng Vespa, or bumili ng bag, or bumili ng alahas, kung nag-invest siya doon, at money dial niya yon, ano lang, yun nga, kumurot lang tayo ng konti, probably, para lang din, sige, habang ginagawa mo yon dapat maganda may ganito ka rin. So, hindi na natin makukontra eh. Kasi pag kinontra nga natin, offensive yun for them, atake siya eh. Atake siyang ganun. So, hindi lang maniniwala, may wall na kaagad. So, sasakyan ko yun, which is totoo naman talaga kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang money dial. Probably tayo lang, kaya tayo nasa insurance industry kasi alam, priority natin yun. Yung protection, yung, di ba, long-term savings, etc. And the earlier we understand na hindi lahat ng tayo katulad natin, the better na hindi tayo magka-clash. So mas lalo natin silang yun nga, mapakinggan natin sila, mapakinggan din nila tayo. Ganon. So probably you can position a VUL na delayed gratification or yun nga, yung A+ signature na ganon. Ayun. So, yung isang client ko, money dial niya, buying new pair of shoes, pero at least meron ng 2 policy last year. Nabenta ako ng A+ signature. Sabi ko, wait lang siya ng 6 years. May pambili ulit siya ng new pair of shoes na pag-receive ng payout. Tama yan, Jen. Ganyan din yung ginawa ni Karen. So parang i-position mo yung product, lalo na ngayon endowment natin na kunyari, Ascend. Kung every year may matatanggap ka na 25,000, o di pambili mo to every year. O di ba? Ito yung pambibili mo every year. Kasi di ba yung Ascend at yung A+ signature should not just be positioned as, let's say, a retirement plan or an educational plan. It can be positioned as a travel plan, a travel fund. It can be positioned as, yun nga, a luho fund. Ano siya? Guilt-free spending siya eh. Guilt-free spending yung pera makukuha mo dun sa payouts mo. Alright? May mabenta naman pag nagkasakit. Alam nyo, yun eh, minsan wag na muna natin pakialaman. Maybe in the future na lang natin make them a client first. Parang ganun. So, alam ko masakit yun for us kasi nga sobrang believer tayo. Pero wala pa sila sa level natin eh. And again, this is in all relationships, no? Hindi lang sa client and advisor relationship, but in all relationships. Hindi natin pwedeng ipantay yung tao na gusto natin ka-level kagad natin sila ng understanding. May kanya-kanya tayong priorities eh. So we also have to understand. The people who win in life are the people who understand that maybe iba yung
focus niya ngayon or iba yung important sa kanya ngayon. So the earlier you understand that, the better the relationship will be. So probably ganun din dito sa kliyente, no, na sakyan lang natin yung gusto nila until unti-unti maging influential ka na sa kanya. Yun ang goal natin eh. Unti-unti makinig siya sa'yo, but hindi kasi immediate eh. Hindi to 180-degree turn kagad na bumibili ng Vespa, bumibili ng bag, shoes, tapos biglang i-let go niya, insurance na lang. It's impossible. Alright? But what's possible is do both. Because that's win-win. Diba? What if? Kasi that's the perfect world naman talaga. What if nakakapag-travel ka pa rin habang nakakapag-invest ka nakakabili ka ng life insurance? Alright? So, actually, yun ang na-realize ko, no, na kung hihintayin ko, for example, na let's say, makapag-ipon muna ako, tsaka ako bibili ng insurance, it doesn't happen. So, might as well, simulan ko na ngayon, after 5-10 years, nabili ko yung gusto ko, nagkaroon pa ako ng life insurance. So, both works. Yan yung mga realization ko the past 12 years in doing business. Kasi nakwento ko sa inyo yung kanina na babayaran daw muna yung utang, hinayaan ko. First year ako nito eh, rookie ako. Hinayaan ko kasi dahil nga, utang muna bayaran, bibili ka pa ng insurance eh, may utang ka pa nga. Tapos after 1 or 2 months, bibili ng kotse. So lumaki lalo yung utang. So doon talagang hampas ulo ko sa pader. Di ba? Naisip ko, mali eh. No? So ganun pala talaga yung mga tao. Doon ko na-realize, ganun talaga yung mga tao. They will do what they want to do. So might as well, kaya sa kontrahin ko, sakyan ko na lang, gawin kong complementary yung insurance product, which is really the truth naman. No? Sabay-sabay nating gawin. So palapakan natin si Denise. Thank you very much, Denise, for your sharing and marami tayong natutunan dito.